Amen. Kaya po sa oras na ito, purihin po ang Panginoon, at salamat po sa Diyos sa privilege po na mangaral. Salamat sa ating daddy at mommy, na tayo po ay dinadala sa ating panawagan at pinapanalangin, sinusuportahan. Pero sa umaga pong ito, let us focus ourselves, amen, into the Word of God. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, meron pong napaka-iksi, na verse dito sa Bible na bagamat maiksi pero mahalaga. Ang sabi po ng Bible ay 1, 2, 3, go. Pray continually. Grabe. Pakipasa po mas malakas. 1, 2, 3, go. Pray continually. Pray continually. Manalangin lagi. Hello? Tayo pong lahat ay umukod, pumikit, panalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa biyaya mo, o Diyos, ng iyong buhay, Panginoon, ng buhay na walang hanggan na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa biyaya ng iyong kahabagan. Salamat sa biyaya ng buhay, mga pagpapala mo, Panginoon. Lord, mabuti man o masama, Panginoon, alam namin na ikaw ay may purpose, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, we are here. We continue to submit. We continue to submit our lives, our will, ourselves unto you, Father God. Lord, ma-enjoy namin ang salita mo, i-rebuke mo kami, pagsabihan mo po kami, i-correct mo kami, i-encourage mo kami, palakasin mo kami, Panginoon. Lord, yun po yung inahanap namin, Panginoon, nilolong namin sa amin, Panginoon, upang sa gayong kapamaraan na, Lord, kami naman ay maging matatag, lumago, matuto, Panginoong Sus o God. Salamat po, Panginoon. We worship you, we respect you, Lord, we honor you, God, and we give you glory, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Napakasimple lamang po. Our topic for today is, alam niyo po, maraming Kristiyano, they are longing for a great things, di ba? Minsan, alam mo, sa pagiging Kristiyano natin, naghahangad tayo ng mga matitinding himala, mga ganon, nabuhay ang patay. Di ba? Tama? Di ba? Yung minsan, grabe, gumaling sa matinding karamdaman. Tama po ba? Di ba? Ito yung mga himala na parang, doon tayo na-excite, doon tayo na-hype. Doon tayo, kumbaga, dinidesire at hindi po masama ang mga bagay na yun. Yung makalakad ako sa tubig. Hello? Hindi po masama yung mga bagay na yun. But the greatest miracle that we will have in this life is ano po yun? To be connected to God continually. Dahil napakarami pong pinagaling sa Bible, 10 katungin, pinagaling, ilan lang ang bumalik. Mga bulag nakakita, nakalimot. Mga pinalayang buhay, bumalik sa dating buhay. And the thing is, nasasayang lamang ang ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga, pwede ba natin sabihin sa ating katabi, huwag nawa masayang ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil may ginawa na siya, may pinakita at may pinarealize na ang Diyos sa atin. Hindi lang po sa bawat isa sa atin, kundi talagang para sa bawat isa sa atin. Hello? Nakukuha po natin yon. At mahalaga po na tayo ay talagang, ito po yung himala na dapat nating maranasan, na sa kahit anong nangyayari, mabuti man o masama, we are firm sa Lord. Tanungin mo nga yung katabi mo, may makakapagpatalikod pa ba sa'yo sa Diyos? May makakapagpalayo pa ba sa'yo ang Diyos? At hindi po yun basta-basta. Yung pananatili sa Diyos ay hindi basta-basta. That's why we will study this. Ito yung kahalagan. Bakit natin kailangan pag-usapan to? Dahil ang katotohanan ay maraming Kristiyanong sumusuko, bumabalik sa dati nilang buhay. Amen? Nagsawa na lang sa pagsisimba. Nagsawa na lang sa pag-church, sa pag-worship. Hello? Mas pinahalagahan na yung mga bagay na makamundo. Yung pagiging successful dito sa mundo. Yun na yung mahalaga sa kanila. But the reality, alam niyo po, sabi ko nga kahapon sa Bible study, yung reality matindi yan. Ang reality dito sa mundo may problema. May pagpapala. May kalungkutan. May kasiyahan. Because that's reality and that's life. Kasama na sa buhay natin yon. Pero kung hindi natin ilalagay yung sarili natin sa truth, sabihin nga natin truth, sa katotohanan, we will be caught up in the reality. Diba?
Hello? Kasi wala ka ng ibang magiging goal kundi guminhawa ka sa mundong ito. Pero ang katotohanan ay, ang buhay mo ay hindi lamang sa mundong ito. Amen? Ang katotohanan ay kailangan natin ng Diyos. Sa lahat ng sasabing kailangan niya ang Panginoon, pumalakpak nga po ng malakas at sumigaw ng Hallelujah! Kaya po ang pag-uusapan po natin ay papamagatan po natin pakibasa 1, 2, 3, go! Unlocking the power and purpose of persistent prayer. Papamagatan po natin, pray, pray, pray. Andiyan po ba tayo? Minsan sa ating mga event dito sa CGCF JTG, madalas natin itong naririnig. Pag may mga bunutan na, sisigaw na, pray, pray, pray! Panalangin mo, ikaw ang mabunot. Hello? Hello, pero napakahalaga po na makita natin ang kahalagahan ng pananalangin. Ang kahalagahan ng pray continually. Praying continually. Tama ba yun? Yung nananalangin tayo ng tuloy-tuloy. Hello? Sapagkat ito po ang ating connection sa Diyos. Without communication to God, if we stop communicating to God, we start killing our relationship with Him. Hello? Tanungin nga natin ang katabi natin. Madalas po bang kinakausap si Lord? Lagi mo bang kinakausap si Lord? Tanungin mo siya, gano'ng kadalas ang minsan? Erap. Gano'ng kadalas ang minsan? Hello? O mas madalas natin kausapin yung mga friends natin sa Messenger and Facebook. Hello? Mas madalas natin kausapin. 'Di ba? Yung mga friends natin nung college. Sa umaga pong ito, tuturuan po tayo ng Panginoon. 3 bagay lamang po ang ituturo sa atin ng Diyos. At napakabilis lamang po nito, mga 5 minutes and 1 hour. Tuturuan po tayo ng Diyos, number 1, how to pray. Number 2, why we should pray. And number 3, what is the reward of praying unto God. Ito po yung 3 bagay, kaya pray, pray, and pray. Okay po, naiintindihan po ba natin mga kapatid? Unlocking the power and purpose of persistent prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 1, mabilis na po ito. Number 1, how to pray. The essential posture. Kailangan maintindihan natin, meron tayong pattern sa pagpe-pray. At hindi po ito tradisyon. Siguro po may mga nakagisnan tayong ritual o tradisyon na pananalangin, pero hindi po yun ang nais ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng paulit-ulit na pananalangin. Paulit-ulit na salita. Yan ang malinaw na sinabi ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 19 to 13. Meron pong prayer, the Lord's Prayer as a model. Ano po yun? Pray, number 1. Letter P sa pray. Ano po ito? Praise. Amen? Kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, mahalaga na magsisimula po tayo sa pagsamba at pagpapasalamat. Andiyan po ba tayo? Bakit po natin kailangan mahalaga na tayo ay magsimula sa pagsamba at pasasalamat? It's because ang hirap pong makipag-communicate sa Panginoon kapag hindi mo nakikita yung mga bagay na ginawa niya para sa iyo. Hello? Kaya nga alam niyo po, sabi ng Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving. Ito talaga yung unang-una, kaya nga enter. Pagpapasok ka sa presensya ng Diyos, ang uunahin mo, enter His gates with thanksgiving, His courts with praise, give thanks to Him and praise His name. Kaya nga po sa ating pag-church, ang lagi nating inuuna ay praise and worship. Opening song. Because we acknowledge God's power regardless of our situation. It is very important that we, as a believer of Christ, focus on who God is, His character, His majesty, His holiness, and pinakamatindi po sa lahat, faithfulness. Palakpakan natin ng Diyos. Minsan, kapag nakapokus ka sa karakter ng Diyos at nakikita mo yung reality, parang may malabo pa rin. Tama. Tama. Amen?
Minsan, kapag nakikita mo yung majesty ng Diyos, tapos may pinagdadaanan tayo, parang lumalabo pa rin yung pagsamba. Hello? Minsan, yung sa kabanalan ng Diyos, parang minsan yung pa nga yung nagiging dahilan, parang mahiya tayo, Lord, sorry, di mo na ako lalapit kasi makasalanan ako. But when we talk about God's faithfulness, everything changes. Because you know, dahil tapat ang Diyos, yung mga bagay na hindi maayos sa'yo, dahil tapat ang Panginoon, aayusin niya tayo. We need to acknowledge His works as we come to God on how to pray. Our character should be filled with praise sa Lord. Amen po ba? Kailangan mapuno po tayo. Tingnan natin yung nilikha ng Diyos. Tingnan natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. At kahit may mga pangit na nangyayari sa ating buhay, makita mo pa rin yung provision ng Diyos sa buhay mo. At isa sa umagang ito, isa sa mga dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Salamat sa mga pumapalakpak. Amen. Salamat sa mga nag-i-amen. Isa sa mga dapat na makita natin na ipagpasalamat sa Panginoon is yung ikaw at ako ay nagpapatuloy sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. It is more than enough for us to praise God. Amen. Sabi ko nga po, dahil ang Kristiyano ay labanan. Hello? Kahit sugatan ka, kahit nanlulupay-pay ka, kahit gumagapang ka, ang mahalaga, lumalaban ka para sa Diyos. Ang mahalaga, nandiyan ka. Hindi ka talunan. Hindi tayo talunan. Number 2, palakpakan natin ang Panginoon. So number 1, number 2, pakibasa, 1, 2, 3, go. Repent, confess sin, and seek cleansing. Seek cleansing. Mahalaga po na kinikilala mo ang Diyos at nakikita mo ang iyong sarili. Kapag tayo ay lalapit sa ating Panginoon, tayo ay mananalangin, mahalaga na kinikilala natin kung ano ang kakayahan ng Diyos, kung sino siya sa ating buhay. Pangalawang bagay po, tayo po ay nakikita natin ang ating sarili. Diyan po ba tayo? Why? Because we cannot come to God with pride. Hello? Again, we cannot come to God with pride. Amen? Hindi porket naglilingkod na tayo, hindi porket tumatayo, nangangaral tayo, magaling tayong tumugtog, magaling tayong mag-preach, marami tayong natutulungan, marami tayong nabibigyan, ay hindi na natin titingnan yung mga bagay na dapat ayusin ng Diyos sa ating buhay. Amen? That's why it is very important that when we come to God, we should confess our sin. There's power in confession. Yeah. You know, when we acknowledge our sin before the Lord, we humble ourselves. Hello? Andiyan po ba tayo? At doon po natin nare-receive yung kapatawaran at paglilinis ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ulitin ko po hindi po ito tinutukoy ko, yung ginawa ng Diyos sa kaligtasan. Nilinis na tayo ng Diyos, malinis na tayo. We are positionally holy in the sight of God, but repenting or confessing, acknowledging humility before the Lord. Hello? Hindi tayo humihingi ng tawad para patawarin, kundi tayo humihingi ng tawad sapagkat tayo'y pinatawad at nagpapakumbaba sa Diyos. Diyan po ba tayo? Hello? Amen po ba? Naunawaan po ba natin yon? Now, mga kapatid, may mga bagay pa rin po tayong nagagawa. At ang sabi ng Bible, if we repent and confess, amen, sabi doon, turn away from sin and seek His strength to walk rightly. Alam natin na sa ating paglakad bilang isang Kristiyano, we need to be changed and God is changing us from glory to glory. God is changing us day by day. Hello? Kaya nung sabi ng Bible, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Mga kapatid, kapag pinatawad ka na ng Diyos, nakalimutan niya na ang kasalanan mo. Amen? There's no more guilt, there's no more shame. Hello? Sabi mo, yung ex mo lang hindi makalimot. Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Diba? Yung ibang tao lang hindi marunong makalimot. Pero ang Diyos, nakalimutan niya na ang mga ginawa mo. Salamat sa Panginoon.
Ano sabi ng isang awitin? There is no greater love than yours. Diba? I could never find a love like yours. Diba? Tsaka yung isang kanta, I could search the world. Ano? And I could search the world to all, ano? And I could search for all eternity long and find there is none like you. Diba? Alam niyo po, si Lord lang yung ganun. We are so blessed that we encounter God. Kaya nga alam niyo po, pag may nababalitaan ako, pinagpapalit ang Diyos. Amen? Kahit gulagulanit ka, huwag mo ipagpapalit si Lord. Kahit nakaganon ka lang. Sabi nga, diba, sapagkat sa buhay may, ano daw, sabi may, pagsubok. Sabi, di ba? Diba? Hello? Diba? Kahit nakaganon ka kasi sa buhay, may pagbangon. Kasi pag may pagsubok, may pagbangon. Nandiyan po ba tayo? Hindi niyo pa napapanood? Ano ba naman yan? So, kahit nakaganon lang tayo, kahit konti na lang yung kumakapit sa atin, lagi mong titingnan yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Na there's none like God. Amen? Ang tao, minsan mabobroken heart ka, minsan nga kung sino pa yung aasahan mo, magpapalakas sa'yo, susuporta sa'yo, minsan yun pa yung parang tatalikuran ka, sasaktan ka. Di ba? Pero para lang, minsan inaalaw ng Diyos yun, sabihin niyo hindi. Oo. Bakit inaalaw yun? Para makita natin na wala kang ibang dapat asahan kundi ang Diyos lang. Di ba? Ang ganda nung ni Daddy kanina. Di ba? Huwag tayong tumayo sa sarili natin. Di ba? Magpabuhat ka. Kay Lord, ano ba naman? Oh. Amen. Hello. Kasi kung sa sarili lang natin, limited ka lang. Limited edition lang tayo. Pwedeng special offer tayo for 1 week, pero limited pa rin tayo. Ang galing-galing natin, ang tindi-tindi mo for 1 week, for 1 month, pero limited pa rin tayo. But God is always handy. Hello? Food reference. Bam! Food reference. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, number 3. Malapit na po tayo matapos. 1, 2, 3, go. Pakibasa po. Number 3. Yung word P, praise, repent. Letter A, ask. When we come to God, we should, dito na po papasok. Kapag tayo nananalangin, sasamba ka sa Lord, we worship you, Lord, we adore you. And then after that, Lord, we ask forgiveness. And then number 3, we need to present our request to God. Sabihin mo nga kay Lord. Maraming tao, hindi sa Diyos lumalapit. You know, kaya ito'y kasama sa pananalangin eh. Because this acknowledge the power of God in your life. Maraming tao umaasa sa tao. Ang tagal naman dito ng Bombay, hindi pa dumadaan. Diba? Ang pag-asa na sa Bombay na. Hello? Megus! Shout out my brother. Hello? Diba? Ang kanilang pag-asa, their hope is in man. Diba? Hello? Kaya halos magmakaawa, magpo-post sa Facebook, need GCash. And I know, because I have Jesus, there is someone who will send me GCash. Mga ganun pa, no? Hello? Ibis nang sinisigaw, Jesus! GCash! GCash! Hello? Hello? Sabi mo, tama ka nakaka-GCash? Hello? Sabi mo, Jesus! Sige nga, sabi natin, Jesus! Parang may narinig talaga akong GCash. Hello? Huwag natin ilagay sa pera. Huwag natin ilagay sa kahit ano pa mang bagay ang pag-asa natin. Present your request to God. Whatever it is, bring your burdens, your needs, your desires, your intercessions before Him. Kapag sa tao mo dinala yan, minsan chichismis ka pa. Ngayon, friends kayo, bukas, magugulat ka, kaaway mo na siya. Hello? Diba? Ask according to His will, trusting His wisdom. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 6, sabi ng Bible, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Wow, palakpakan natin ang Diyos. Bakit mahalaga? Ito po mga kapatid,
Bakit mahalaga na hindi mo sa doktor lang dadalhin yung problema mo? Bakit mahalaga na hindi mo lang sa tao dadalhin ang problema mo? Dahil sa napakasimpleng dahilan. Dahil ang Diyos, bakit mahalaga na sa Diyos mo dadalhin? Kasi ang Diyos ay may magagawa. Hello? Yun lang naman ang tanong dyan eh. Kaya ba ng Diyos yan? Kayang-kaya. Walang mahirap sa Diyos. Hello? Let your request be known to God. Present your request to God. Dahil ang Diyos ay may magagawa. Kapag sa tao natin dinalayan, ako po, diba, pwedeng umislide pa, kahit gaano pa makapangyarihan itong tao na to. Pero kapag sa Diyos natin ito dinala, mga kapatid, pag nananalangin tayo, kay Lord mo dali, kasi siya may magagawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4, amen. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. Last letter of pray, praise, repent, ask, and why yield. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Surrender and submit to God's will. Mahalaga po na kapag nananalangin po tayo, hindi ka lang sumasamba, hindi ka lang humihingi ng tawad, hindi lang natin dinadala sa Diyos. Ganito po ang pananalangin na how to pray. Ikaw ay sasamba, ako ay sasamba, hihingi tayo ng tawad, sasabihin natin sa Diyos ano man yung mga concern at issue natin sa buhay. Sabihin mo na kay Lord, pwede yun. Di ba? Sabihin mo na kay Lord, pwede yun. Sabihin mo na. Di ba? Bigay na natin. Pero ito po yung wag na wag natin kakalimutan. Hindi po yan pra. Yan po ay pray. Amen? Sabihin natin, yield. Pag sinabing yield, ito po ay surrender and submit to God's will. We pray not to pursue our will. We pray to submit in God's will. Ang pinakamahalaga, kung gusto mo ng true success, yung totoong successful talaga, step by the step. Di ba? Hello? Mahalaga na tayo po ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, kapag ginawa natin ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, kahit gaano katinding pagsubok, mapagtatagumpayan natin. Minsan wala ka na lang kailangan gawin eh. Kailangan mo na lang sabihin, Lord, I surrender everything to you. Because when you surrender, you allow God and you accept God's will. Amen? Hello, acknowledging His sovereignty. We need to acknowledge His sovereignty, not our will, but God's will. We should release our request into His hands, trusting His perfect plan and timing. Commit to obeying what He reveals or direct. Ang sabi ng Matthew chapter 26, verse 39, ano pong sabi? Alam niyo po, napakaganda. This is the perfect way to surrender. Ano sabi ni Jesus Christ? Going a little farther, He fell with His face to the ground and prayed. Nanalangin po si Jesus. Ito po yung mga panahon na alam ni Jesus Christ na haharap siya ng matinding pambubugbog, matinding pagpa-persecute, condemnation, lahat po. Hello! Tingin ko, wala na pong titindi pa sa kakaharapin ni Jesus na to. Pero paano niya napagtagumpayan yung mga bagay na yan? Tanong niya, paano? O, ito po yun. I-surrender. Sabi niya, My Father, if it is impossible, may this cup be taken from me. Yet, not as I will. But, pakibasa po, 1, 2, 3, go. You know, God, palakpakan natin ang Panginoon. God, surrender. There's power in surrendering. Minsan, tayo, mga tao, mga Kristiyano, hanggat kaya natin, gagawa tayo ng gagawa, gagawa tayo ng gagawa. Pero pag nahihirapan ka na, isa lang ibig sabihin yan, surrender. At dapat nga, kahit di ka pa mahirapan, surrender na kagad eh. Amen. Hello? Palakpakan natin ng Panginoon. Number 2, pray. So, tuloy-tuloy na po tayo, para na po tayo magtagal. Pakibasa, 1, 2, 3, go. The compelling purpose. Why we pray? Number 1, how we pray. Number 2, why we pray. Ito po yung purpose. Bakit mahalaga? Bakit ako magpe-pray? Kanina tinuruan tayo ng Diyos paano tayo manalangin. Mag-praise tayo, mag-repent tayo, mag-ask tayo, mag-surrender tayo kay Lord. Now, bakit ako mananalangin? Because number 1, it is our personal, 1, 2, 3, go pakibasa. Mananalangin tayo because our prayer life is equal to our relationship with God. Wala pong Kristiyanong hindi nananalangin. Walang magkarelasyon na hindi nag-uusap.
Hello? Anong sabi ng James chapter 4 verse 8? Draw near to God and He will draw near to you. God offer Himself for us. Inoffer ng Diyos yung kanyang sarili sa atin. At ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya because prayer connect us deeply and personally to God. Amen. The more we pray, the more we build our foundation. The more we become spiritual. Nanahimik po ang kalangitan. The more we become spiritual. Pansinin mo, pag di ka nanalangin, karnal ka. Mabilis ka magmura. Mabilis tayo uminit ng ulo. Lahat ng kamunduhan. Diba? Ano yung kabaliktaran ng fruit of the Spirit? Hindi ka loving, hindi ka gentle, hindi ka kind, hindi ka, hindi ka meek. Hindi ka meek. Ano pa? Uncontrolled. Unfaithful. Kasi hindi tayo nagpe-pray. Impatient, wala kang joy. Lagi kang galit. Hello? Because we are not praying. Diba? Yun yung bunga ng Espiritu ng Diyos. When we pray, we have this kind of fruit. The joy, peace, love, goodness, kindness, meekness, perseverance. Ano pa? Diba? Faithfulness and gentleness. Bahala na si Lord kung tama ba. Basta nasa Galatians 5, verse 22 to 23. Mga kapatid, when we pray, we are strengthening our relationship to God. Hello? Yun po ang katotohanan. Nagpapalalim tayo ng relasyon. That's why we need to pray. Now, letter R, letter P, personal relationship. Letter R, in why we pray, is, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Sino dito nga amin, hindi siya laging malakas? Sino dito nangihina siya? Nauubo siya, nabe-burden siya? Yung gusto mo magpakabait, pero ang sarap pagmura. Di ba? Gusto mo makapag-bait niya yung araw eh. Pero ba't ganun? Parang pinipilit akong sumakal ng tao ngayon. Totoo. Di ba? Tapos later on, magre-repent ka na, Lord, bukso lang ng damdamin yun, Panginoon. Kasi naman, sobra naman sa kademonyohan itong mga tao na to. Wala na sa lugar. Hello? Nandiyan po ba tayo? Di ba? Sorry, Lord, na-emotion ako. Kilala mo naman ako, Lord. Tao lang. Yeah. Now, the thing is, we need to pray. Why we pray? Because we need to pray because for us to renew our strength. May mga panahong ayaw mo nang magdasal, ayaw mo nang manalangin, ayaw mo nang mag-worship, ayaw mo nang magsimba, ayaw mo nang maging mabait, ayaw mo nang magpatuloy, simple lang. Pray. Amen? Because when we pray, anong sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31? But those who wait on the Lord shall renew their strength. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. When we pray, kapatid, we need to pray. Kapag kaya alam mong emosyon na emosyon ka na, bumibigay ka na, ang kulit-kulit niya kasi. Oo, ganon. Ang kulit-kulit niya kasi. Ang galing niya manligaw. Ang kulit-kulit niya kasi. Nandiyan po ba tayo? May asawa. Patay. Oo. Siya pa naman yung perfect example ng TDH. Tall, check. Dark, check. Handsome. Check. May asawa pa. Yeah. Ikaw, ano di ba? Hello? Andiyan po ba tayo? Kapag hindi ka looban ni Lord, wag. Alam mo na, mag-pray ka na. Pero pag kalooban ni Lord, go! Di ba? Walang makakahadlang. Andiyan po ba tayo? Maintindihan po natin mga kapatid that we need to pray because we need to renew our strength. Sa mga panahon na emotion ka na, gusto mo na lang maglaho. Di ba? Kung pwede lang mag-transport sa Mars. Di ba? For us to gain spiritual and emotional strength, we will gain it through prayer. Napakasarap. Minsan alam ko po, nararamdaman ko si Lord minsan, nagsiselo siya sa unan. Tanong nyo bakit? Tanong nyo po bakit? Nagsiselo si Lord sa unan. Tanong nyo bakit? Kasi minsan sa unan mo nakakaiyak ka pero kay Lord hindi. Minsan yung unan mo nayayakap po ng sobra-sobra pero yung presensya ng Diyos hindi.
Minsan yung unan mo, ayaw mong pakawalan, pero si Lord, parang ganun mo na lang kadaling i-let go. Parang mas naiyak ka pa nung nabutas yung unan mo kaysa sa nawala ka sa presensya ng Diyos. Eh minsan sasabihin ni Lord, Nak, mahal pa ba yung unan mo sa akin? Hello! Andiyan ba tayo? Kung kaya nating umiyak sa unan, umiyak ka kay Lord. Kung kaya mong yakapin yung unan, yakapin yung presence ni Lord. Because in prayer, God will renew our strength. And the best time to pray is when you encounter those times that you are emotionally broke. Di ba? Talagang basag na basag ka, hindi lang emotionally. Di ba? Lahat. Kung ano mga nabasag sa'yo, nabali sa'yo, yun, encounter mo si Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Letter A na tayo ulit. So why we pray? Letter A. 1, 2, 3, go. Okay, why we need to pray? Because we need to align our will to God. Sino dito aamin? Yung aamin lang ha. Kasi pwedeng ako lang naman yung makasalanan dito. Diba? Yung aamin lang. Sino dito minsan may kagustuhan siya, pinipilit na kay Lord? Alam niya na hindi gusto ni Lord John, pero pinipilit niya. Diba? Lord, sabi ni Lord, Nak, wag yan. Lord, siya na lang. Hello? Nak, wag ganyan. Ganito na lang. Lord, wag dyan. Dito na lang. Hello? Sino dito, yung may katigasan ng ulo, nakikipag-compromise pa kay Lord. Nakikipag-argue pa kay Lord. Hello? Kapatid, you need to pray. Why? Because when we pray, we are aligning our will sa will ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 10, your will be done on earth as it is in heaven. And mind you, my brother and sisters, ano man ang mangyayari ang plano ng Diyos. Whether kasama ka o hindi, mangyayari ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos may bagong langit at lupa. Sa lahat ng magtatagumpay paparangalan, whether kasama ka o hindi, mangyayari ang plano ng Diyos. Amen. That's why we need to align ourselves to God. We need to align our will to the Lord. At mahirap yun. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, mahirap yun. Diba? Ang hirap nun kasi meron tayong sariling puso at kaisipan. Amen? Pero magagawa natin yun when we pray to God. Hello? Prayer help us align our desires with God's purpose. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, letter Y, sa pray, why we need to pray, letter Y. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. Yearning for His presence. Yung salitang yearning po ay nagdi-desire. We need to pray because we need to desire God's presence. Amen? Anong sabi ng Psalms 42 verse 1? As the deer pants for the water, so my soul pants for you, O God. Why it is very important for us to desire God's presence in our lives? Bakit po mahalaga na i-desire natin yung presensya ng Diyos? Because that is the only way that our soul will be satisfied. Tandaan po natin kapag hindi tayo nakakaranas ng presensya ng Diyos, kulang tayo. Hello? At kapag kulang tayo, alam natin na maghahanap tayo ng kung ano-ano. At sa paghahanap natin ng kung ano-ano, pwede tayong mapahamak. Hello? Kaya kung gusto natin ng totoong satisfaction, kapatid, manggagaling lamang po yan sa presensya ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. We pray because our soul longs to be close to God. Amen? Sabi nga ni David, kilala niyo po si David? Hindi po Archuleta, ha? Yeah, si David po, hindi po si David Blaine. Di ba? Kilala niyo po si David. Yung sa Bible, yung maliit na mama. Yung tumalo ng higante. Favorite niyang laruan, terador. Tinerador niya si Goliath, patay. Musician din yun, magaling mag-harp. Shepherd din siya. Sabi sa kanya ng Diyos, a man after own God's heart. Bakit po? Kasi sabi ni David, I want to spend 1 day in your courts than 1,000 days elsewhere. Diba? Palakpakan natin ng Panginoon. Kung may bagay mo na kung hindi pa kakawalan,
Kung may bagay man akong willing, i-trade ang lahat. Para sa isang bagay, ano po yun? Walang iba sa presensya mo yun, Lord. Handa akong kalimutan ng aking pagiging hari, pagiging shepherd, pagiging warrior, pagiging musician. Handa akong kalimutan ng lahat para lang tumayo sa pintuan ng iyong templo kung nasaan nandoon ang presensya mo. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sino sa atin dito yung nararamdaman niya pa yung presence ni Lord? Diba? Yung alam mo yung morning. Diba? Pero dahil tanghali, dahil naririnig mo, kumukulo na yung sinaing mo. Diba? Andun yung presence ni Lord. Kumukulo na yung sinaing. Lord, sorry Kumukulo na yung sinaing ko. Amen. Hello? Diyan po ba tayo? Alam mo, may ginagawa pa si Lord sa buhay mo. Di ba? Andiyan ka pa, nakaluhod ka, nag-worship ka, naririnig mo yung mga salita ng Diyos, nagre-review si Lord. Pinapalakas ka niya, anak, sa pinagdadaanan mo na yan, I will never leave you nor forsake you. Iyan ka na naman, wala sa version kanina. Pero narinig ko, kasi nangungusap sa'yo ang Diyos. Hello? Malungkot ka, naririnig ko, the joy is in the Lord. Wala yun sa preaching kanina, pero naririnig mo, ang joy mo na kay Lord. Nangungusap ang Diyos sa'yo. Isip tapos na ba sila? Baka ako na lang kasi. Huwag mo intindihin yun. Hello? Ang kailangan natin dito yung komunikasyon sa Panginoon, maranasan natin at wag natin ipagpapalit ang presensya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. At dito na po tayo matatapos. Last pray. Kasi tatlo ngayon, di ba? Pray. Last pray, rewards when we pray. Ano po yung reward kapag tayo ay nananalangin? Ano po ang pangako ng Diyos? Rewards when we pray, the promise, provision. Letter P, again. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Peace. Kapag the guarding of our hearts and minds. Kapag tayo po ay nananalangin, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan. Amen? Surrendering our anxieties. Alam naman natin, di ka nag-aalala sa kahapon. Nag-aalala ka sa bukas. Nag-aalala tayo sa mamaya. Nag-aalala tayo sa buhay natin sa mga susunod na araw. Hello? Ayan, sabi doon, surrendering our anxieties in prayer, unlock God's supernatural peace. Anong supernatural peace? Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Basahin po natin. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Huwag daw tayo mag-aalala. Ibigay daw natin sa Diyos. Bakit? This is the reward. Verse 7, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan, siyang mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip niyo. Dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Hello? Grabe, no? Hindi natin, basta payapa tayo. Ikaw din, magugulat ka sa sarili mo. Ba't kaya ako payapa? Hello? Siguro dahil na kay Lord tayo. Hello? Yan po yung number 1. Ano man pagsubok, ano man dadating sa ating buhay, we will have this kind of peace that man minds cannot understand. Amen? That's why we should pray. Amen? Because there's a reward. Letter R. When we pray, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Revelation, guidance, and understanding from the Holy Spirit. Sorry for the word, pero maraming Kristiyano, tanga talaga. Totoo po. Hello? Mananampalataya, tanga pa rin. Nagpapaloko pa rin sa demonyo. Nagpapadaya pa rin. Sinabi ng Diyos, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan kaya ako? Hello? Sinabi ng Diyos, bless ka na. Bless ba ako? Tanga talaga no? Hello? Nandiyan po ba tayo? That's why, when we pray, we will have this reward. God will reward us with this guidance, understanding from the Holy Spirit. Prayer open our hearts to receive God's wisdom, direction, and insight into His Word and our circumstances. Pero alam nyo ba, in the Bible, merong nagpe-pray at merong mukhang nagpe-pray.
Sabihin niyo saan? Sa Book of Luke. Hello? May dalawang uri ng nananalangin. Yung isa, malayo siya sa templo, hindi makatingin sa langit, nakayuko, kinakabog ang kanyang dibdib. Sabi niya, Panginoon, kahabagan mo ako, isang makasalanan. Anong sabi ng Bible sa kanya? Umuwi siyang kinalulugdan ng Diyos. Pero may isang tao, taas noo. Sabi niya, Lord, nagtataych ako. Lord, nagpa-fasting ako. Hindi ako kagaya nun. Hello? Anong sabi ng Bible? Wala. Hindi siya umuwi kinalulugdan. Diyan po ba tayo? Meron palang nananalangin nagyayabang. Meron palang nananalangin for show. Hello? Nagsha-showtime. Andiyan po ba tayo? That's why if we will pray it genuinely. Di ba? Kailangan manalangin kayo yung totoo. Sabi mo nga yung totoo. We should open our hearts. Bukas ka talaga sa wisdom ng Diyos. Hindi yung hanggang sa pagpe-pray, si Lord ang tinatalakan mo. Tinalakan mo na asawa mo, tinalakan mo na anak mo, tinalakan mo na sa lahat. Hanggang sa pagpe-pray, tinatalakan mo pa rin si Lord. Utusan ka ni Lord, ako ang pakinggan mo, ikaw ang makinig sa akin. Totoo po, ang daming magpe-pray, puro sila nagsasalita, pagtapos nila magsalita, Amen. Di ba? Hindi man lang tayo magkaroon ng quiet time, Lord, ano po bang gusto mong sabihin sa akin? Makinig ka sa salita ng Diyos. Hello? Amen? At sa ganung kapamaraanan, magre-reveal ang Diyos. Tapos marirealize mo, parang ano, di ba? Nainit yung ulo mo kasi kinat ka nung nag-pray. Ako yun. Yeah. Hello? Nandiyan po ba tayo? Di ba? Nare-realize mo, Lord, sorry. Sorry, nasaktan pala kita nun. Di ba? Later on, di ba? Marirealize natin yun when we open our heart to receive God's wisdom. John 16 verse 13, ang sabi ng Bible, NIV, but when He, John 16 verse 30, but when He, the Spirit of truth, come, NIV ba ito? But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Marapakan natin ang Panginoon. Diba? Kaya lang po yun. Pag dumating sa atin ang katotohanan, yung salita ng Diyos, gagabayan niya tayo. Amen? That's why mahalaga po na talaga nagpe-pray tayo. Kasi yun yung reward nun. Letter A. 1, 2, 3, pakibasa. Last two na lang po ito. Letter A. 1, 2, 3, go. Kapag nananalangin tayo, ang reward ng Diyos, sasagutin ka niya. Yes! Sasagutin ka niya. Amen. Hello. Amen. Sa mga umaasa, sasagutin ka niya. Amen. Ayan po ba tayo? Ang nakakalungkot, no? Ang problema, may tatlong sagot ang Diyos. Isang yes, isang no, tsaka isang wait. Kapag ang prayer mo kay Lord ay kalooban niya, yes na yes. Golden buzzer. Hello, andyan po ba tayo? Pag ang sagot ng Diyos ay no, anak, wag yan. Mapapahama ka dyan. Pero ang ibig sabihin nun, no is good as yes. Kasi iniiwas ka lang ng Diyos sa kapahamakan. Anak, wag yan. Wala ba? Dito na nga lang ako. Anak, wag yan. Baka mapagbintangan pa ako eh. Mapapahamak ka dyan! Ay, bumabalik eh. Biro lang, wala pa akong idea. Meron ba? Ha? Meron. Palapakan natin ng Panginoon! Hallelujah! Amen. Very good. Ano mo nabi? Amen. Hello! Mga kapatid, at wait kapag hindi pa panahon. Diba? Sometimes it's not no, it's just not now. But if you will ruin the timing of God, tapos ka pa rin. Hello? If you will ruin the timing of God, tapos ka pa rin. Diyan po ba tayo? Because we cannot ruin God's plan. Yes, sa una pwede kang saluhin ng Diyos. Pero remember the Israelite, hindi na sila nakarating sa pangako ng Diyos. Kasi matitigas ang ulo. Stiff neck.
Hard-headed. Stiff-neck people. May stiff-neck, di makalingon. Hard-headed, matigas ang ulo. Sabi mo nga sa katabi mo, don't ruin the timing of God. Amen? Mga kapatid, sasagutin ka ng Diyos. Meron ako narinig isa. Sabi niya, I pray for God's wisdom. God gave me problem. And when I solved those problems with the Lord, naging matalino ako. I pray for strength. God gave me problems. Problem to. Kasi pag na-overcome ko yun, pinalakas na ako ng Diyos. Hello? Ilan po ba tayo? I pray for provision. Nawalan ako. Kasi ang Diyos ang nagbigay. Hello? Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, God may not answer the way we wanted, but God will answer according to His love unto you. Minsan yung mga bagay na akala mo hindi mo kailangan, pero yun ang kailangan mo. At yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Pag kailangan mo ng yakap, yayakapin ka ng Diyos. Pero pag kutos talaga, kutos ang ibibigay ng Diyos. Kasi yun ang kailangan mo. At alam ng Diyos yun kasi mahal ka niya. Hello? Kaya kung dinidisiplina ka ng Panginoon, magpadisiplina ka lang. At kung niyayakap ka ng Diyos, matuwa ka because it's your time to shine. Palakpakan natin ang Panginoon. Matthew chapter 7, verse 7 to 8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receive. The one who seeks, find. And to the one who knocks, the door will be opened. Palakpakan natin ang Panginoon. And lastly po, ito na po tayo magtatapos, letter Y. Parang katulad lang nung kanina. Yieldedness. Increased confidence and fruitfulness in God's Word. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Consistent prayer builds faith and assurance, aligning us with God's power and enabling us to bear lasting fruit. Sabihin mo nga, bear lasting fruit. Because you can have that fire right now on serving God. Diba? Every Sunday, lakas-lakas natin, nag-worship tayo kay Lord. Pero magugulat ka, Monday, mahina ka na naman. Tuesday, nag-fall ka na naman into temptation. Wednesday, may midweek, babangon ka na naman. Maapoy ka na naman. Thursday, mahina na naman tayo. Friday, may practice, kinancel pa, humina tayo. Saturday, malakas na naman tayo, ministry day. Sunday, sobrang lakas natin kasi naka-charge tayo sa presence ni Lord. That's why God is teaching us to pray, pray, pray. Amen? Hindi lang tayo every Wednesday, Saturday, o Sunday magpe-pray. We will pray Monday to Sunday. Hello? Because it will increase our confidence. Hello? Andiyan po ba tayo? And it will bear lasting fruit. 1 John chapter 15, verse 14 to 15, ang sabi ng Bible, and this is our last verse. Sabi po ng salita ng Diyos, this is the confidence we have in approaching God. Wow. Meron daw tayong, may confidence daw tayo sa paglapit sa Diyos. If we ask anything according to His will, He will hear us. Grabe. Pag humingi ka sa Diyos ng lakas, malalakasin ka ng Diyos. Amen. Next verse, verse 15 and last, sabi ng Bible, and if we know that He hear us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Amen. That is a reward in approaching God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Dito po tayo magtatapos. At tatawagan ko po si Mami. Sabi ni Daddy,